Welcome back to my video mga kamama. Andito na naman si Kamama Pao. Magbisita tayo sa labas kasi nag-i-snow pero manipis lang. Baka ang gagamitin ko ngayon ay hindi shovel. Ang gagamitin natin ay brush para malinis ang pinaka-sidewalk. Mag-ready tayo ng ating jacket. So yan. Bale medyo bumaba na ang weather ngayon. Nasa line up to na lang, unlike sa nakakaraang mga araw, halos 4 na araw, 5 araw nasa negative 30 above until 48. Grabing tindi ng dinanas namin dito sa Edmonton, Canada. So checkin natin ang labas ng school kasi nga nag-i-snow. Kailangan natin ng gloves, ito, jacket, snow pants, at siyempre ang boots. So, let's go out mga kamama. Let's check the surrounding of the school. So, yan. Oh, snowing pa. Oh. Bali, nag-i-snow pa siya. Manipis lang mga kamama. Kung tutuusin, hindi mo na kailangang i-shovel yan kasi manipis naman. Wag lang yung mga ganyang style. Yan. Pangit yan. Pero yung ganyan, okay lang. Ang maganda dyan, binoblower para hanggang semento matatanggal yung mga snow. Kaya nga lang, si kamama hindi marunong andar nung malaking blower at ang laki-laki, ang hirap buhatin. Pangkay kapapa lang yun kasi yung blower nga nating maliit hindi pa nakaka-order ng pyesa si kapapa hindi niya pa naaayos. So not bad naman, no? Manipis naman at hindi naman lalabas sa mga bata. Pero subukan nating walisin ng konti. May brush akong mahaba dito. Ito ang buhay ni Kamama sa Canada. So yan, nakikita nyo naman ang paligid. Makikita na lang ay puti, snow lahat. Kasi nga, January, February yan, matindi ang snow nyan. Well, hindi naman masyado malakas ang snow. Pwede na ako mag-start kasi baka kapusin ako sa oras. Dahil pag naglalabasan ng mga bata buong school kailangan kong linisin. So subukan nating simulan. Gamitin natin tong brush ko. May brush ako, maganda siya. Maganda, nakakatulong to. Kasi niya yung snow. Naalis lahat. Pag giniginaw, tambay lang muna dito sa aking tambakan ng mga ng mga asin. Asin na yan mga kamama. Yan? Bali, ice melter yan. Pag isinabog mo yan dyan sa snow, sa sidewalk, matutunaw ang mga snow. Ano yun? Pero siguraduhin mo lang na hindi masyadong mataas ang ang lamig. Kumbaga, hindi masyadong malamig kasi matunaw man, titigas uli. So, kailangan nasa below 20 yan. 15, 10, yan. Mga 10, pwede ka maglagay niyan. Para mag-melt siya at mawala yung snow. Bigla, ayan. Ito ang kulay niya, no? Tingnan nyo mga kamama ang kulay. Yan yung pangtunaw ng snow, mga kamama. Kung tawagin dito sa Canada ay ice melter. Yan. Ayan, no? Ice melter. Yan, ang ginagamit namin pangtunaw ng snow. Pagka nag-icy, tapos nag-icy yung yung sidewalk, yan ang aming pantunaw. So yan ang ginagamit naming pantunaw ng snow. Pumuna tayo ng konti mga kamama. Yun lang, magkwento lang tayo ng konti. Bali, mga kamama, ako ay isang custodian sa school. Kung tawagin sa atin, yun nga, caretaker or janitress sa school. Ako lahat ang bahala pagdating sa cleaning.
outside at saka inside ng school. So, ako ang may responsibility. So, ngayon, nag-snowing, dyan tayo hirap na hirap. Ang maganda nga lang sa akin, halimbawa, pag tapos na ako sa gawain ko, pwede ako magpahinga. Pwede ako doon sa aking kwarto, kakain, pasilipon-silipon pa minsan-minsan. Nasa akin yung oras ko, basta alam mo kung paano mo i-manage yung trabaho mo. Pero siguraduhin mo, bago ka magpahinga, nalinis mo, naikot mo yung school. Pero siyempre, kapag ka ikaw ay matagal na sa trabaho mo, alam mo na kung paano gagawin mo para makapahinga ka kahit papano. Maganda ang trabaho pag sa school ka, pag cleaner. The best. Nasasayo ang oras mo. Basta ayusin mo lang yung trabaho mo. Yun ang maganda dito sa kustodya ng school. Ang mahirap nga lang namin na trabaho, yung pag nag-i-snowing, yan. Diyan, extra job namin yan. At saka yun, yung pinakamahirap naming part na trabaho, yung sa gabi kasi doon talaga kami maglilinis. Pero sa araw, hindi gaano. Lakad-lakad lang, pasani-sanitize, and then, upo, yun. Pag tinawag ka, na nagtubig or nagdumi doon, yun, lilinisin mo lang. Maaluan lang sa daytime, pero ang mahirap lang yung nighttime kasi doon mo lilinisin yung loob ng school. Lilinis mo ang bawat kwarto, lahat, washroom. Pero madali lang din kasi parang naglilinis ka lang sa bahay eh. Yun, mga kamama. Kaya the best talaga ang kustodyan dito sa Canada. Shout out sa inyo mga kustodyan, janitor, janitress. Saan man sulok ng mundo. Binabati ko kayo from Kamama Pau Vlogs. Magsimula na tayong mag-brush ng paligid. So yan, mag-start na tayo. Ipapakita ko sa inyo yung brush na to. Ito yung mga shovel ko, yan iba-iba. Pero ito, gusto ko siyang gamitin pag manipis at hindi ako gagamit ng blower. Look, tingnan nyo. Maganda to. See? Ubos? Nauubos siya, walang tira. Parang yung truck na may kasamang brush, kaya okay siya. See? Maganda siya. Na-discover ko to, maganda pala to. Dati ginagamit ko lang yung shovel ko pag maninipis na ganito or pero ito okay pala to. Yan maganda pala siya. See? Sa idyong isno, konti lang tira. Lalo sa mga entrance, kailangan maganda yung mga entrance kasi pasukan yan eh. Dadalhin ng mga bata yung isno sa loob. Kaya dapat sasaidin natin. See? See? Pag ito naman ang gagamitin natin, shovel naman ang gagamitin natin, tingnan nyo. Tingnan nyo ang difference nila. Papakita ko sa inyo ang difference ng shovel at brush. Pag maninipis lang yung snow. So yan, ito yung brush. So nakita nyo walang tira. Yan, brush. Ito yung brush. Subukan naman natin sa shovel. Kung may matitira. See? Nakita nyo ang difference nila? So yan. So yan. Nakita nyo yan? Yan yung dinaanan ng brush. At ito naman ang dinaanan ng shovel. May mga tira-tira pa. Diba mas maganda yung pag manipis lang to mga kamama. Gusto nyo pinto ko.
Hello. So yan, patapos na tayo oh. Konti na lang. Tingnan nyo. Yan. Sa likod pa lang to mga kamama. So yan, tapos na natin yung pinakalikod. Pinakalikod to. Natapos na natin yan. Labasan ng mga bata. Doon naman tayo sa harap. Kasi yung mga kamama, yung harap, daanan ng mga bisita pag may pumupunta sa school. So kailangan lagi yung malinis para hindi nadadala sa loob yung mga snow. So yan, nag-i-snow pa rin. Kaya lang nagbawas ako. Malamig pa rin talaga, nasa line of 2 pa rin, 20 above. Ayun, may nagkakayod sa kayod sa daanan. Yung truck na malaki. Yan oh, kinakayod dyan yung snow oh. Puntahan natin doon sa harap kung gaano kadami yung snow. Bawasan natin kasi yung mga nagtatrabaho sa kantin, darating yun. Ang daming mga hila-hila. Eh, walang pakundangan. Lahat ng snow nadadala sa loob. Kaya, panay ang ang map ko. Yan o. Ay, naku, nahulog yung ating yung ating gloves. Padaanan natin ang straight ang ating linya na itong dadaanan para hindi maano yung paa. So yan, mamaya ako na uli niya, unahin ko lang sa harap kasi nakita nyo oh, ubos ang snow. Mamaya na yan. Unahin ko lang doon sa front mga kamama. Importante yung front kasi hindi naman lalabas ang mga bata ngayon kasi nga nag-i-snow. Unahin natin yung front habang wala pa yung mga nagtatrabaho sa kantin. Kasi dito mga kamama, libre ang mga bata sa pagkain. Yung lunch nila sa school, libre, at may allowance pa sila sa gobyerno monthly. Kaya napakaswerte ng mga bata dito sa Canada. Dito tayo magsimula. Ako, ito na yan. So, ito yung front ko. Yan. Hindi masyadong madami. So, yan lang naman. Manipis. Start natin yung ating SUV para hindi lumamig ang makina. Kailangan mga kamama, laging ini-start ang sasakyan kapag ganito kalamig.
Kasi nga, nahihirapan silang umandar dahil malamig ang makina. Yung, lalo na pag mahina na yung battery. Naalaala nyo mga kamama yung vlog ko na sa Tacoma namin na nagpalit kami ng battery. Kailangan laging papaandarin pero okay na yung Tacoma namin. Ayos ng andar niya. Battery lang pala ang problema. Which is talaga namang nahihirapan talaga ang mga sasakyan ngayon dahil sa sobrang lamig. Malamig ang makina. Nahihirapan silang umandar. Kaya dapat laging papaandarin. Minsan ibubuster mo pa. Kasi nga ayaw umandar. Magbubuster ka pa. Ang hirap pag taglamig. Ang dinadanas namin dito sa Canada pag taglamig. Tag-snow. Grabe. Pasok na tayo mga kamama. Hindi natin natapos. Yung mga entrances lang. Para at least maganda-ganda naman yung mga entrance. Kain muna tayo ng tanghalian. Nandito na tayo sa ating room mga kamama. Grabe. Pagod at ginaw tayo. So yun, kakain na tayo. Mga kamama, ipakita ko sa inyo ang aking pagkain, baon ko. Yan, may pakbit, tsaka isang pritong galunggong. Nainit na natin sa microwave yan. So mayroon din tayong dalang grapes at yogurt. Mayroon din tayong dalang apple. Hindi nagpapagutom si kamama. Dahil syempre, mahilig akong kumain pag nandito sa trabaho. Kain tayo mga kamama. Unang subo sa inyo. Ito yung kalubasa ko sa garden hanggang ngayon. Meron pa. Mga kamama, ito yung pangalawang yugto ko ng pag-shovel. Napakainit. Pinaandar ko ang aking sasakyan. Patayin muna natin. Whew. So yun, natapos na natin, oh. Tingnan nyo, malinis na. Yan, malinis na yung dadaanan ng mga bata. So yan, oh. Kita nyo? Yan, malinis na yan. Hanggang doon sa dulo. Ito naman ang ating hahapitin. Kunti na lang. Kunting-kunti na lang. Ito yung pangalawa kong pag-aalis ng snow sa sidewalk ng mga bata. Bago umuwi, kailangan maalis ko na para hindi matapakan ang mga snow. At tumigas kasi mainit, oh. Bababa na ang weather namin ngayon. So magtutunaw yan, baka mag-ice, mahihirapan tayo ngayon. Panay ang lagay natin ngayon ng rock chips at saka ng ice melter. So ayan, oh. Malapit ako matapos, oh. Yun, malapit na. So ayan mga kamama, natapos ko na ang entrance ng mga bata. Napakalinis na ng aking paligid. So yan, nakita nyo naman lumabas
ang haring araw. Napakasaya ko. So ayan, natapos na natin dito. Sa harap natapos na natin. Ito yung sa likod. Sa gilid. So yan. So yan ang ating tinatanggalan ng snow pag snowing. So natapos na natin. Ang ganda ng ano ngayon, ng paligid, maliwanag. Masaya ako pag maliwanag mga kamama. So ang weather natin ngayon ay negative 18, feels 24, kaya medyo malamig may windy, medyo mahangin. So ayan, natapos na natin ang paligid natin. Natapos na. Salamat naman, bumaba na ang kahit papaano. Malamig pa rin, sobra. Kaya lang, hindi na yung grabing grabe, lalabas ka lang saglit Frozen na yung ilong mo. So yun lang mga kamama. Thank you for watching kay Kamama Pao Vlogs. Don't forget to like and subscribe to Kamama Pao Vlogs. Bye for now!